Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. So welcome po sa gabing ito sa muling pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. At muli inyo pong makakasama ang inyong pong mga abang lingkod upang patuloy pong ibabahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos. At sa gabing ito, once again, ati pong makakasama ang ati pong nag-iisang partner from Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard. Kumusta po kayo dyan, brother? Maraming salamat po, brother. At magandang gabi po sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay po sa ating programa. At ngayong gabi ay narito po tayo nasa maayos muli na kalagayan at patuloy po tayo nandito upang bigyang pansin ang inihanda po nating topic sa gabi ito. Kaya magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay at sa inyo din po diyan, brother. Magandang gabi po. Okay, thank you po, brother. At binabati po natin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay, Brother Bernard, sa ating pong Mhm. programa sa The Last Trumpet. At kung sakali pong hindi pa kayo nakapag-follow sa ating pong Facebook page, pwede po kayong mag-follow, mga kaibigan at mga kapatid. I-search nyo lang po ang The Last Trumpet and also ang alamin natin. At sa gabing ito, ate pong pinapasalamatan ang ate pong buhay na Diyos sa pribilehyo na naman na ipinagkaloob sa bawat isa atin. At tayo muli ay magkakasama upang patuloy pong pag-aaralan ang mga katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. So sa gabing ito, mga kaibigan, ang ate pong paksa ay talagang napakahalaga na dapat po nating malaman. Di po ba, Brother Bernard? Yes po. Sapagkat ika nga, nalalapit na po yung tinatawag na ika nga nila Araw ng selebrasyon ano, o araw ng mga patay. patay. So ito po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito po ang ating topic para malaman po natin kung itong tinatawag na araw ng patay, ito ba ay biblical, brother? O kung Opo. tawagin ay mga, sabi nga nila, mga Halloween na yan. So yan po kaya ay biblical or ito ay, kumbaga, ang may pakana nito ay tao Mhm. na naging tradisyon, ano po, at pinapasunod sa sangkatauhan. At hindi lang sa, kumbaga, sa komunidad na ating nakikita, Brother Bernard, na nagse-celebrate. Kahit sa mga churches, abay Ayun. may mga celebration na rin. Yung mga ganitong Mhm. gawain, ginagawa na rin nila. So ito Ginagaya kaya na rin. ay, opo, ginagaya na rin. Ito kaya ay biblical na dapat po nating sundin? O ito kaya ay tradisyon na dapat wag nating sundin? Kasi kapag sinabing tradisyon, ibig sabihin, ang aral na ito ay ginagawa lang ng tao, di Opo, ba? ng At tao. ipinapasunod sa mga tao. Oo. Oh, that is tradition. Ito kaya ay dapat makiisa tayo? Dapat po kayang mag-celebrate din tayo? So para malaman ho natin, mga minamahal kong kaibigan, ang patungkol dito, para mas maunawaan pa ho natin at mapag-aralan ho natin ng malalim about sa mga bagay na to, itong Halloween na ito, yung araw ng patay.
ito kaya ay dapat sundin, dapat i-celebrate natin sapagkat sa ating presenting panahon ngayon, kahit nga yung mga Seventh-day Adventist, Brother Bernard, Mhm. oh, sumasabay na rin sa sa sanlibutan, 'di ba? Sa mga ganitong okasyon, Oh, sa mga ganitong holiday, no? So, para mas maunawaan pa ho natin, mga kaibigan ko, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng inyong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Amang banal, sa buong araw, sa inyo pong pag-iingat sa amin, at salamat sa kalakasan, salamat sa buhay na patuloy niyo pong ipinagkaloob. At sa gabing ito, narito po ang inyong pong mga lingkod upang patuloy pong pag-aaralan, ipahayag ang inyong mga banal na salita. Ipagkaloob nawa sa bawat isa amin, Amang banal, ang inyong pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan sa amin nawa upang maihayag lamang ang inyo pong mga katotohanan. At ganun din sa amin pong mga kaibigan na sumusubaybay, ipagkaloob din po ang unawa ng inyo pong mga salita na ito po nawa ay maunawaan na siyang magtuturo upang makamtan at matuntun ang inyo pong katotohanan upang sa ganon kami po ay makapaglingkod sa inyo, upang sa inyo pong pagparito kami po ay makasama sa inyo pong langit na bayan. Pagpalain ang bawat isa sa amin, pagkalooban lagi ng magandang kalusugan upang magawa po namin ang mga bagay na nayon lamang sa inyong kalooban. Binabalik po namin sa inyo ang kapurihan. Maraming mga bagay ang hindi namin nabanggit, datapuat kayo po ang nakakaalam. Masunod lamang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan kasama sa kapatawaran ng aming pong mga kasalanan sa pangalan ni Hesukristo na aming personal at tagapagligtas. Amen. amen. So maraming salamat po sa ating pong mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay dyan po sa ating pong masigasig na kapatid, Brother Joel Swerte. Swerte talaga. So kumusta po kapatid at salamat po sa inyo pong panunood. Good evening mga kapatid, magandang gabi din po. Dyan po kay Ma'am Sun City Mutoking. Maayong gabi. Maayong gabi pod sa inyo tanan diha sa Mindanao, sa Bayugan City. So, kumusta po kayong lahat? At maayong gabi, magandang gabi Brother Bernard, maayong gabi sa Bisaya. So, maligayang panonood po. At diyan kay Brother Rinaldo Asinas Ranan is watching. Thank you for watching, Brother Ray. Isa sa masigasig din po natin na elder ng Pinagkaisa Church. And also sa ating pong kapatid, Sister Jobeline Hirinalaw Arsenal is watching. Maligayang panonood po at kumusta po kayo? Hindi po kayo nakasama nung fellowship natin sa Bulacan. So, kumusta po kayo, sister? At sa inyo pong pamilya. So maligayang panonood po sa ating pong program. And also sa ating kaibigan, ang ating busing. Siguro nakauwi ito ngayon sa may Mindanao, si Boss Danila Ili is watching. Kumusta busing? Saan ka ba ngayon? Nasa Mindanao yata to. Nakauwi yata ng Mindanao to. So regards sa lahat ng ating pong mga kaibigan, mga kapatid, diyan po sa Mount Carmel,
sa ating lupang sinilangan. So, sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, antabay lang po kayo sapagkat ang ating pong paksa sa gabing ito ay talagang dapat po nating malaman kung itong mga bagay na to, itong sineselebrate ng sanlibutan, ito kaya ay naayon sa kalooban ng Panginoon, ito kaya ay biblical, Brother Bernard. So ito po ay dapat po nating malaman para hindi magiging walang kabuluhan. Ika nga, meron pa namang, ito ba yung panahon na nagsasacrifice, Brother Bernard, sila? May tinatawag na alay lakad. Mhm. Ito po ba yun, Brother Bernard? Bahagi. O, bahagi din, ano po? So ito po ay dapat po nating malaman para magkaroon tayo ng knowledge. Ito kaya ay makiisa tayo, mag-celebrate tayo o hindi. Bilang mga tao na nilikha ng Panginoon, dapat ba tayong sumunod sa mga ganitong tradisyon o ganitong mga selebrasyon o hindi dapat? Kasi ang mga Adventist, Brother Bernard, no, pasintabi po, Oho. ano, kahit mga Adventist, nakikiisa na rin. Di ba, Brother Nakikisabay. Bernard? Oho. Nakikisabay. Sabi nga, nakikisabay din sa uso. No? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit, kundi bagkus magbago. Kung ito ay mali. Kung maling aral na ipinakain, itinuturo, abay, hindi dapat sundin. Para mas maunawaan pa ho natin ng malalim, mga kaibigan, so tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. So it's time to share, Brother Bernard, about this important topic. Opo. Thank you. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa programa pong ito. Magandang gabi po sa ating lahat. At ngayong gabi ay mahalaga po ang ating bibigyang pag-aaral sa paksa na ito. Lalo na napapanahon po ito. Yes. Ito po ay hindi natin baka isipin nila sinasadya natin na itapik. Nananadya tayo. Opo, request po ito, Yes, itong request. topic po na ito na italakay natin. At Opo, napapanahon din brother. naman talaga. Opo. Opo, brother. Ito po ay request. Baka iniisip Mhm. nila na nananadya tong mga to, ah. Nananadya, palibhasa, paparating. Ika nga, ang ganitong gawain ng sanlibutan. So baka iniisip nila na tsumutsimpo tayo. Hindi po, ito po ay request, mga kaibigan. At bago mo ipagpapatuloy, Brother Bernard, batin po muna natin yung ating pong mga kapatid uli. Diyan po kay Brother John Maluinda Labadan is watching. Maligayang panonood, brother. Kay Sister Lorna Mangumpit Biusa is watching. Kay Engineer Nals Beltran is watching. So maraming salamat sa inyo pong panonood. So proceed na po tayo, Brother Bernard. Okay po. Magandang gabi po muli sa atin pong lahat. Ngayong gabi, bibigyan natin paksa kung ito bang sineselebrate ng Catholic na araw ng mga patay at araw din po ito ng mga santo or All Saints Day na tinatawag nila at All Souls Day. Kasi dalawa yung sineselebrate po nila. Araw ng Yes. mga santo at araw po ng mga patay. Ganon din, sineselebrate po ng secular society natin yung tinatawag na Halloween. May mga parties, nakikisa ang government diyan, mga institution, school man yan, at iba pang sangay po ng lipunan po natin. Nakikisa sila sa tinatawag na mga Halloween events na yaan. At minsan nga, church pa. Nakikisa din ang mga religious organization po sa pag-celebrate po niyan at yung mga common people na nasa lipunan po natin. Kaya titingnan po natin sa pag-aaral ngayong gabi kung sabi nga yung topic na Halloween, saan ba talaga ito nagmula? Ano yung pinag-ugatan, pinagmulan po nito at bakit naging popular ito sa buong mundo? Hindi lang sa pinagmulan nitong bansa kundi
global na Yes. culture ito, continental ang culture po na ito. Kaya titingnan natin kung ito ba ay dapat isagawa ng isang, totoong Kristiyano or saan ba talaga ito nagmula? Ito ba ay pagano or ito ba ay gawa lang, buhat sa tradisyon po ng tao? Kaya ngayong gabi ay ating pag-aaralan ang Halloween kasama yung, sine-celebrate nila na All Souls Day o araw ng mga patay, kung ito ba ay, biblikal or, pinapahintulot po ng Panginoon or ito po ay dating, kaugalian ng mga paganong bansa na na-adapt ng iba pang mga bansa sa paglipas po ng panahon. Kaya ngayong gabi pag-aaralan natin ano ba yung Halloween na tinatawag? Saan ito nagmula? Ito ba ay pagan or biblical na kapistahan na dapat nating, ipagdiwang or ito ba ay dapat nating magsagawa ng party or mga event na may kinalaman dito? At bakit nga ba sine-celebrate po ng Catholic yung November 1 at November 2 na tinatawag nilang, All Souls Day o araw ng mga patay o Patay. araw ng mga kaluluwa na tinatawag Yes. natin na kung saan, sine-celebrate din po nila yung araw ng mga santo po nila na tinuturing sa kanila pong, church history nila. Kaya titingnan po natin saan ba nag-ugat ito pong, ipinagdiriwang na tinatawag nilang Halloween o saan ito nagmula, nagbuhat at nagbukal itong culture na ito o kaugalian po na ito at mga pagdiriwang. Kung titingnan po natin, ipinagdiriwang nila ang Halloween sa mga huling araw po ng Oktubre. Ibig sabihin, primary po isinasagawa po 'yan tuwing October, 31. Ibig sabihin bukas. Kung sa panahon natin Yes. ngayon bukas, ipagdiriwang nila ang Halloween. Pero, sa mga nakalipas na araw pinagdiriwang na nila may mga events na sila, mga party or kung ano-ano pa mang, nagsasagawa sila ng mga costume, may mga parade, at iba-iba pang mga, ah, parada na tinatawag na meron silang mga representation na mga inilalarawan nila, nagko-costume sila ng mga, patay, mga devil, devil-like na creature or yung mga kinakapis po nila na mga bagay na makikita po natin sa mga makalupang, konsepto po. Yun po yung, isa sa titingnan natin saan ba nag-ugat yung culture na yan. Pero dito sa atin sa Pilipinas hindi gaano popular yung Halloween celebration. Pero kung pupunta ka sa western, world, popular po yaan, talagang sine-celebrate yaan ng karamihan po ng tao. Pero sa atin ano lang, sa mga institution or secular, ano lang po nila isinasagawa yan. Gano'n din, hiwalay naman yung sa Catholic na All Souls Day. Pero anong connection nung Halloween at sa All Souls Day ng Catholic Church? At yung nakikiisa din ang mga tao kapag araw ng patay, pupunta sila sa mga libingan, magdadala sila ng mga kung anong ihahandog nila sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay at gano'n din, ah nagkakaroon sila ng mga, tinatawag na pagtitipon din sa araw po na 'yan. Yoong sine-celebrate na Halloween sa western world at naging kultura din kahit dito sa ating bansa, nagiging bahagi po 'yaan. Yung tinatawag na Halloween, ito po ay isang culture, isang kaugalian na nag-umpisa pa po doon pa po sa sinaunang, mga tao do'n sa hilaga po ng Europa, do'n sa malamig na lugar, sa lugar po ng mga tao o lahi ng mga tao po sa Europa na tinatawag na mga Celts, 'yan po. Galing po 'yan doon, yaang, kapistahan po na tinatawag po nilang, sabi dito Celtic Festival of Samhain, 'yan po ang sine-celebrate po nila. Yang, Festival of Samhain po na 'yaan sine-celebrate po nila tuwing, October 31. Diyan po nila 'yan sine-celebrate, October 31 ng gabi hanggang, magbukang liwayway ang November 1. Kasi po napakahalaga ng October 31 sa mga Celt po do'n sa hilaga po ng Europa. Halos, ilang libong taon na po ang lumipas, napakatagal na po nitong culture. Ibig sabihin, pagan po ito. Pagano po itong kaugalian po na isinasagawa ng mga taong Celt doon po sa Europa na popular po ito do'n sa Ireland, sa United Kingdom, do'n sa England at sa hilagang bahagi po ng
bansang Pransya or France at sa iba pang bansa doon sa Hilagang Europa po. Popular po ang pagse-celebrate nila ng Halloween at ito po ay para po sa kapistahan po nila kay Samhain o yung tinatawag nilang Samhain festival na mga Celt po doon sa Hilagang Europe. At ano ba ang ginagawa nila dito sa kapistahan ng Samhain, sa kanila pong culture dun sa sinaunang panahon sa mga Celt? Ang ginagawa po nila kapag sumasapit na po ang pista ng Samhain ay minamarkahan nila ito na yung end o pagtatapos po ng harvest o pag-aani nila, panahon ng pag-aani doon sa Hilagang Europa. Kasi po nag-i-start na po yung matinding winter season po doon po sa northern part po ng hemisphere po ng mundo natin, especially dun sa Europa po, sa time na 'yan. 'Yan na po yung beginning ng matinding taglamig po sa kanila. Kaya, sine-celebrate po nila 'yan kapag po, pumapatak na po yung gabi ng October 31 or October 31 sa kalendaryo po natin. Ibig sabihin kung sa panahon natin ngayon bukas, bukas ng gabi sine-celebrate po ng mga dating, pagano 'yaan na mga Celt nung sinaunang panahon. Sapagkat naniniwala po sila na kapag sumasapit na po yung winter season po sa lugar po nila at sa ika-October 31 naniniwala sila yun daw po yung panahon na ang mga patay ay dapat pong ipagdiwang kasama po ng mga nabubuhay. Ibig sabihin, ito po yung boundary between the living and the dead na dapat po nilang bigyan ng pagpapahalaga ayon po sa kanila pong culture. Kaya ang ginagawa nila dahil huling, panahon na po yun ng pag-aani nila kasi nga mataglamig na o malapit na po yung matinding taglamig, ang ginagawa nila kailangan po nilang maghandog ng ah, mga harvest po nila na mga naani. Hinahandog po nila yon at anong ginagawa po nila kapag pista po ng Samhain, tinatawag po ng mga, pari ng mga Celt na tinatawag pong Druid, sila po yung, nagsasagawa ng mga ceremony. Ang ginagawa nila magsusunog po sila ng mga kahoy. Mag-iipon po sila ng kahoy, gagawa po sila ng bonfire na tinatawag o yung magsisiga po sila, magsusunog sila. At habang lumiliyab ang apoy sa midnight ng October 31, magsasagawa na po sila ng celebration ng Samhain na tinatawag po nila para i-welcome po ang New Year po nila o yung first day sa calendar po ng mga Celt po sa Hilagang Europa. Yan po ang New Year sa kanila, ang October 31 sa kalendaryo po ng mga Celt na noon po ay ipinagdiriwang nila para po kay Samhain o yung pista ng Samhain po. Yan po ay kaugalian ng mga Celt o yung mga naninirahan po dun sa Hilaga at Central Europe po at Western Europe din po. Gaya sa Ireland, sa Britain, sa Ancient France, yan po ang peace o na pinakamahalagang kapistahan po na isinasagawa nila at yan po ay kanilang New Year. Yan po ang Celtic New Year po nila na mga Celt people sa Hilaga at Central at Western Europe. Kung sa atin po sa kinamulatan ng mga modern people, ang New Year natin sa Gregorian calendar ay January 1 ayon sa culture ng, kinamulatan natin based sa Roman, culture. Pero sa mga Celt ang kanilang New Year po ay November 1 or sa gabi ng October 31. At doon po nila sine-celebrate ang celebration ng pista po ng Samhain na tinatawag po nila, na doon po naniniwala sila na meron pong mga multo o ghost na mga namatay na magsisibalikan po sa lupa. Wini-welcome po nila yoon. Yung pinaniniwalaan nila na pagsapit po ng November 1 ay gigising po lahat ng mga patay at iwe-welcome po nila yun sa daigdig na mga buhay. Kaya kailangan nila mag-celebrate ng Samhain o magsilyab po ng mga apoy o bonfire po sa kalagitnaan ng taglamig habang isinasagawa ang pagdiriwang po ng bagong taon po nila. Yan po ang pinag-ugatan ng culture. Pero hindi po yan tinatawag na Halloween. Wala pang term na Halloween. Kundi yan po ay Feast of Samhain na tinatawag na mga Celtic po na mga tao. At kung titingnan po natin, ito pong mga Celt po na mga tao ay naniniwala sila sa mga ghost at spirit of the dead ng mga tao na bumabalik. Kaya ito po mga Celt po na ito, meron silang mga pari or mga priest na ang tawag po sa mga pari nila ay tinatawag pong druids. At ito pong mga druid gaya dyan sa artifact na makikita sa Scotland.
Yaan pong Druid, ganyan po yung pari nila. Ito mga pari ang nagsisilbing intermediary or tagapamagitan po sa kanilang sinasambang Sun God or Winter God sa panahon po na yaan. At ito yung nagiging tagapamagitan po para ipagdiwang nila ang Peace of Samhain diyan po sa Hilaga at Central at Western Europe po. Meron silang mga priest na tinatawag na Druid, ayon po sa kanilang culture. At ang ginagawa nga po ng mga Druid, nagtatayo sila ng malalaking mga kahoy, iniipon nila yun at sinusunog, nagsasagawa po sila ng bonfire o yung apoy na sinisilyaban po at sila po ay nagpapalibot po doon at inihahandog po nila, sinusunog yung mga naaning crops at tsaka po kasama din yung mga hayop or animals na sa-sacrifice po nila dun sa bonfire or dun sa apoy po habang isini-celebrate nila ang Peace of Samhain para po sa kanilang mga diyos-diyosan po or mga deities nung panahon po na yan. Yan po ay pagan culture ng mga Celt po na hindi naman mga Kristiyano pa nung panahon po na yaan. At ito pong mga Druid po na ito mga pari ng mga Celt po, kung makikita po natin, meron silang mga suot or meron silang binibitbit na mga tinatawag nilang itong cross. At ito po yung tinatawag na Celtic cross. At ang itsura po ng Celtic cross, yung makikita nyo dyan sa visual natin sa slide, yan po ang tinatawag na Celtic cross na mga Celt people po sa ancient pagan Europe po nung panahon po na yan. At yan ang ginagamit ng mga Druid na simbolo po para palayasin ang mga evil forces or evil spirit. Diyan nag-start po ang culture ng paggamit ng cross para palayasin ang mga devil or evil spirit. Ginagamit ng mga Druid, na mga paring Druid po yan para palayasin yung mga bumabalik na masamang spirit. At ang wini-welcome lang yung mga mabubuti daw na mga patay na nabubuhay, sabi nila, o bumabalik kapag November 1 ayon sa kanilang paniniwala sa religion at sa culture po nila. Ganyan po ang itsura ng Celtic cross. Nilalagay nila yan dun sa mga patay o libingan po ng mga patay. At diyan po nag-start yan kung bakit ang lahat ng mga cemetery natin nilalagyan ng ano pong shape. Anong nilalagay nila kapag may sa libingan ng mga patay po Cross. ng mga tao? Yan pong cross. Ganyan po ang itsura. Influence po yan ng mga Celtic. Pero kung babalikan natin yung iba-ibang culture ng bawat bansa, hindi naman ganyan yung pag may namatay ay nilalagyan po ng ganyan. Kung ating titingnan po. Yan po ay sa culture lang ng mga Celt na na-adapt po ng mga modern people sa panahon natin ngayon. Kapag may patay sa libingan ay nilalagyan po ng ganyang shape po na tinatawag nating cross sa panahon po natin. Kaya kung titingnan natin, ang cross na mga Celtic ay napakalaki po ng impluwensya po sa atin po. Sige brother, continue. Tuloy niyo po kapatid. Hello po. Nag-ulan lang po ay malakas. Naririnig po? Okay. Opo, continue niyo po. Ayan po. Ayan, Okay. yan po yung cross na ginagamit ng mga Celt people na naada po ng mga tao sa panahon po natin ngayon na gumagamit po ng ganyang cross sa mga patay or sa libingan po na mga namatay po na tao. Yan po ang ginagamit nilang cross. Gaya po niyaan sa mga tao sa Europe. Ganyan po ang ginilalagay po nilang cross sa kanila pong mga libingan po. Kung ating makikita dyan sa larawan or dyan po sa ating slide. Go ahead brother. Ayan po. Kung titingnan natin, yun po yung shape na ginagamit na cross ng mga Celt people. Pero kahit dito po ang Catholic, meron din silang ganyang shape po ng cross. Ang pinagkaiba ng Catholic cross at ng Celtic cross, yung sa Celtic, meron silang cross pero may bilog. Ang sa Roman Catholic Church naman, yung Latin cross at saka yung ginagamit ngayon ng mga Protestant na Latin cross. Pero ito pong cross, kung maalala nyo po nung nakaraang mga buwan, noong itanghal, ito po si King Charles ng England, isa po sa regalo na binigay po ni Pope Francis o ng Papacy po ng Vatican, ay ito pong cross na pinaniniwalaan po ni ng Vatican na ito daw yung kahoy na ginamit doon sa
yung kapiraso diyan, minodify po nila sa shape po na kagaya po ng sa Celtic cross or kagaya po ng mga cross ng mga pagano po ng mga Celtic. Ganyan din po yung cross ng Catholic na makikita natin dito sa cross ni Pope Francis. Ayon po dito sa larawan na ating nakikita po sa slide. Go ahead po, brother. Malakas po mga kaibigan ang ulan doon sa kinaroroonan ng ating pong partner. At sandali lang po at itatransfer niya po yung connection ng audio niya. So batiin po muna natin ang ating pong mga kaibigan. Diyan po kay Liz Alhisera Liz. Thank you po. Good evening. Maligayang panonood po. And also sa ating pong kapatid, Sister Ate Veronica Esmeralda Lake. Ate Ina, good evening. Sa inyo mga brothers, magandang gabi din po at maligayang panonood po sa inyong lahat. And also sa ating pong masigasig na kapatid, Brother Nimrod Miloria Piral is watching. Maligayang panonood at God bless. God bless po sa ating lahat. So, habang inaayos pa yung audio ng ating kapatid, kasi malakas po yung ulan doon sa kanila. Hello po. So, go ahead, brother. Malakas po bang ulan dyan? Opo, malakas po. Nagbigla. Sige po. Go ahead po. Okay naman po yung audio? Yes po. Okay naman. Okay po, sige po. Continue po natin. Ayan po. Kung makikita nyo nga po dyan sa illustration po natin, yung cross na ibinigay ni Pope Francis sa kay King Charles sa England ay similar po sa cross na mga Celt people. Na ganyan po ang itsura ng mga pagan cross na mga tao dun sa ancient England or sa ancient Scotland, Ireland, na yan po ang ginagamit na Celtic cross. Same po, ang Catholic cross na Latin cross ay walang pinagkaiba sa Celtic cross na mga pari na mga Druid doon sa ancient pagan doon sa Europe po nung sinaunang panahon. Pinakita lang natin na yung cross ay similar sa cross po ng Catholic na ginagamit. Yung mga Celtic cross na ating nakikita sa mga libingan po na na-adapt natin, na gumagamit tayo ng Latin cross sa mga libingan po nilalagay na simbolo po doon. Kaya kung titingnan natin, yun pong culture ng mga Celt people po ay naging ano po ito, naging daan para maimpluwensyahan po tayong mga Christian or yung mga especially ng Roman Catholic Church na nag-adapt ng ganito ring system of tradition. Gaya ng paggamit ng cross sa mga patay at yung ilang parte din ng kultura ng mga Celt sa pagdiriwang nila doon kay Samhain ay na-adapt din po ng Roman Catholic Church or nag-syncretize po sa Kristyanismo sa paglipas po ng panahon. Ayan po. At dito nga po kung titingnan natin dahil po pagan culture yung pagdiriwang ng October 31 at saka po November 1 na isinasagawa ng mga taong Celt po. Nung panahon po na sinalakay po ng mga Romano po ang lupain po ng mga Celt people o yung territory po ng mga Celt o mga Celtic ay nagblend po yung culture ng mga Romano na mga pagan Roman at saka po yung pagan Celt doon sa Hilaga at West at Central Europe. Nagresulta po yun, nagsanib ang tatlong malalaking festival. Una doon sa festival na isinasagawa ng mga Celt, yung sa Samhain Festival. Tapos yung festival din po ng Roman festival na Peralia
nag-merge din po siya, naghalo din po siya doon sa Celt festival po nila, nag-merge po sila. Ganon din yung festival o yung pagdiriwang ng kapistahan para bigyang pagpupugay, ito po si Pomona na Diyos, na diyosa po ng mga Romano, na diyosa po ng mga prutas at mga puno. Ayon sa tradisyon ng mga Romano, nagblend po ito. Itong tatlong malalaking festival po na ito, nagsama-sama ito, naging po itong isang malaking syncretized culture na naka-influence po sa Christianity. Kumbaga tatlong malalaking piece ang naghalo-halo. Una yung pista kay Samhain, tapos yung pista ng Peralia, at saka yung pista ng Pomona. Nagsama-sama ang tatlong malalaking piece po na ito na naka-influence po sa atin. Ano naman yung pista ng Peralia ng mga Romano na isa rin sa nag-syncretize o nag-merge po na culture doon sa mga Celt people at kalaunan sa mga Kristiyano po. Ayon po dito sa isang record dito sa aklat na ni Obedi, sa aklat po na Ovid's Pasti o mga festival po ayon kay Ovid. Ang kapistahan po ng Peralia ay isa pong kapistahan na dito po nila pinagdiriwang yung mga nangamatay o yung mga yumao po na mga tao or dead people. Ito po ay festival na isinasagawa nila. Kaso po itong festival po na ito isinasagawa po nila tuwing buwan po ng February at hindi po October or November. Pero dahil po sa konsepto ng festival ng Peralia, na-adapt ito ng mga Celt na ihalo po doon sa kanilang ah, pista tuwing October 31 or November 1 po sa kanilang kultura. Kaya nag-merge po itong culture nung sakupin ng mga Romano po ang mga territory po ng mga Celt. Kaya nag-merge po ang pagdiriwang sa mga patay na mga Romano na pista po ng Peralia at nag-merge doon sa peace naman po ng Samhain na mga Celt people po. Na parehas po nilang pinagdiriwang yung mga kaluluwa o yung mga nangamatay daw po na mga tao ayon sa kanilang culture o ayon po sa kanilang tradition. Sabi pa nga dito po ni Ovid, yun namang isa naman na pista ng Pomona, ito naman yung ginagawa po ng mga Romano. Ang ginagawa po nila kay Pomona o yung diyosa po nila ng mga bunga, ng prutas at mga ani o ng mga halamanan, ay hinahandugan po nila ito si Pomona o ang Diyos-Diyosan po nila ng prutas po na mansanas. Dito po nag-start sa Europe yung concept na ang mansanas ay sacred fruit para po sa mga tao sa Europa. Kaya dito naging popular yung concept apple, yung pinaka-importanting prutas para sa mga tao dito sa Europe na impluwensya po ng mga Romano na pinagdiriwang yung Diyos-Diyosan po nila na si Pomona po ayon sa kanila pong culture. Yan po yung ginagawa nila, hinahandugan nila ng pagkain si Pomona, hinahandugan po nila yung mga patay doon naman sa pista ng Peralia, na kagaya ng mga Celtico na nagsasagawa din po ng pagdiriwang ng Samhain. At yan po ang nangyari nung taong 43 AD po, nung sakupin po ng Roman Empire ang territory po ng mga Celt doon sa hilaga pong Europa. Nag-merge po ang kanilang mga culture at mga kapistahan po. Kaya napakalaki ng impluensya po nito para sa mga Kristiyano na nandun po sa loob ng Roman Empire. Malaki po ang magiging impluensya po niyan. Kailan po yan nag-syncretize? Pagpatak po ng ikapitong siglo or 7th century, diniklara po ng papacy or ng pontifex po ng religion ng Roman Catholic Church na si Pope Boniface. Diniklara po ni Pope Boniface yung tinatawag po na All Saints Day tuwing sasapit po ang unang araw po ng November o November 1. Ipagdiriwang po nila lahat po ng mga santo po nilang mga nangamatay o mga martyrs, kasama po yung ginawa nilang mga santo na mga tao. Ang nag-declare po nito hindi po ang Diyos. Tandaan natin, ang nag-declare po ay si Pope Boniface ng Roman Catholic Church. Naaalalahanin daw po nila ang lahat ng mga martyrs o mga nangamatay at lahat po ng mga santo na itinuring po nila. At kailan po nila aalalahanin ito o kailan po nila ipagdiriwang ang All Saints Day?
Sabi po dito ni Pope Boniface, November 1 po, sa araw po ng unang araw ng November o after po ng October 31. Kaparehas po ng pagdiriwang ng Samhain at saka ng iba pang kapistahan ng mga pagano. Kumbaga nag-merge, nag-syncretize po. Nakisabay ang Roman Catholic Church na dito rin i-declare sa araw ng mga patay ng mga pagano ng November 1 ang pagdiriwang din po nila ng araw ng mga santo po nila, na tinawag po nila na sa Europe tinatawag na All Hallows Eve. Ibig sabihin po, ito po yung gabi or Eve, hating gabi po, October 31, ipagdiriwang po nila ang Hallows Eve. At pagdating ng umaga ng November 1, yun na po yung araw ng mga santo o araw ng mga patay or All Souls Day or All Saints Day na tinatawag nila sa Roman Catholic Church, na ang naka-impluwensya po ay yung culture ng mga tao sa Europe na nagdiriwang noong araw ng mga patay tuwing November 1 ayon sa kultura po ng mga Keltiko na naka-impluwensya at yung kultura din ng mga Romano po na naka-influence po sa mga Christian na nag-syncretize po sa panahon ni Pope Boniface. Ginawa niya pong pista ang araw po ng November 1 na ipagdiriwang ang mga patay daw po na mga banal at ganon din yung mga naging martyrs po na tinatawag. Kaya po tinawag sa wikang Scottish yung at October 31 na All Hallow Even or Eve of All Saints. Ibig sabihin, yun po yung hating gabi bago po sumapit ang araw ng mga santo sa November 1. Kaya po yung October 31, mula po sa salitang Scottish na All Hallow Even or All Hallow Eve, na nagipong kalaunan na tinawag na Hallow Even or banal na gabi, na tinawag po na Halloween or Halloween sa standard English po natin mula sa Scottish English. Doon nag-start yung term na Halloween. Yun, yung Halloween ay patungkol po sa araw, sa kinagabihan po bago po sumapit ang araw ng mga santo or All Saints Day na tinatawag ng Roman Catholic Church. Ang problema, hindi naman po mga santo ang sineselebrate nila sa Halloween, kundi yung kagaya ng kultura ng mga Keltiko na nagko-costume sila ng mga patay, nagko-costume sila ng mga elemento sa kalikasan at ng mga devil, mga images. Yun ang ginagawa ngayon ng culture. Hindi naman inaalala nila yung mga santo nila. Ang ginagawa po nila, makikita nyo, nagko-costume sila ng mga patay or costume ng mga iba-ibang creature or mga mythical creature na tinatawag. Yun po yung naging Halloween ngayon sa modern time. Pero doon sa ancient, hindi ganun. Ang Halloween nila ay para alalahanin yung patay ayon sa culture at ayon sa tradisyon ng Katoliko. Yung gabi ng October 31, tinatawag na banal na gabi o Hallow Even sa Ingles or nagipong Halloween. Pero ngayon iba. Ang ginagawa nila sa October 31, sineselebrate nila yung kagaya po sa mga Keltiko na nagko-costume ng mga patay, about sa mga patay or about sa mga ghosts, sa mga spirit of the dead. Yan po ang ginagawa nila tuwing sasapit ang araw ng Halloween o kaya ang araw po ng mga patay sa November 1. At yung November 1 naman, dineclare lang po yun ni Pope Boniface. Hindi po Diyos ang nag-declare niyan. Catholic Church ang nag-declare, ang papacy po nila. Yan, kaya po naging po yung napakamahabang tradisyon sa Katoliko. Simula nung 7th century hanggang 9th century, naging na po yung formal, nag-syncretize na po yung culture ng mga Celt hanggang maging Christianize na po yung form ng pagdiriwang ng November 1 o All Souls Day na tinatawag sa Roman Catholic Church. Pero po, pagan pa rin yung nasa likod nitong isinasagawa nilang ng Roman Catholic Church po. Na kung saan, same lang po. Ang isinasagawa nila pag darating ang malapit na ang All Souls Day o November 1 or October 31, kaparehas po ng Samhain na isineselebrate nila, nagkakaroon ng mga bonfire, nagkakaroon ng mga costume ng kanila mga saint, mga angel o mga devil or mga patay na tao or iba pang mga mythical creature na walang pinagkaiba po sa mga taong Keltiko na mga pagano po at walang pinagkaiba din po sa mga Romano na nagdiriwang po ng kapistahan ng Piralia at noon sa kapistahan sa paghandog nila doon sa Diyos-Diyosan po nila na hinahandugan ng pagkain na mga prutas na siyang ginagawa ngayon ng Catholic Church sa mga patay. Anong ginagawa po nila? Hinahandugan po nila. The same ng ginagawa ng mga Romano sa kanilang Diyos-Diyosan para po alalahanin yung mga patay.
Gano'n po nila isinasagawa. Kagaya din ng Katolik, walang pinagkaiba, nag-syncretize po yung culture at yung naging religious system na tradition po ng Roman Catholic Church na tinatawag na Araw ng Mga Patay tuwing November 1. Kaya po itong Catholic Halloween or yung pagdating ng Araw ng Mga Patay, ito po ay walang pinagkaiba sa Pagan Celtic Samhain Festival ng mga patay at ng mga multo na kagaya po ng ginagawa ngayon ng mga modernong nag-aangking Kristiyano. Talagang nakikisabay po sila sa pag-celebrate ng kagaya nung sa mga Celtic, sa ancient Celtic. Pero nasa modernong paraan na makikita natin kahit po ang secular nakikisabay po, kahit ang mga media nakikisabay po sila sa pagkalat ng mga ganito pong impormasyon about sa mga patay, about sa mga ghosts, yung mga ganyan. Binibigyan nilang pansin kapag dumarating itong araw po na ito or yung October 31 at saka po November 1 hanggang November 2. Yan po ay buhat lamang sa nag-syncretize or nag-merge na culture ng mga Keltiko, na mga Romano at naging Christianize po. Ibig sabihin, ginawa pong selebrasyon na pang-Kristiyano. Pero kung babalikan natin, yan po pala ay culture ng mga Keltiko at culture ng mga Romano, yung ganyan pong pagdiriwang sa mga patay. At yan po ay buhat sa tradisyon po ng tao ayon mismo sa history kung paano nangyari po ang pagkakaroon po nila ng Halloween or Hallow Eve or yung tinatawag na sa November 1 naman na All Saints Day or yung All Souls Day na dalawang celebration ng Catholic Church sa loob ng Kristyanismo nila. Yan po yung isinasagawa nila. At yun po ay lahat yun ay bunga ng tradisyon. Yung isinasagawa ngayon na araw ng mga patay, araw ng Halloween o araw ng mga santo, lahat po yun ay influence po ng culture sa Europe nung time na yan. Pero ngayon, napakalaki ng influence kasi nga nakatawid sa Amerika ang culture ng Halloween, sa Canada, sa Amerika at ngayon global ang influence po ng pag-celebrate po ng ganyang tradisyon na dapat po bilang totoong Kristiyano, kailangan ba natin mag-celebrate niyan na alalahanin ng mga patay or ipagdiwang ang araw ng mga patay at handugan ang mga patay ayon sa ginagawang opo, hindi dapat kasi nga malinaw dun sa history na mm, Kristiyano. Ayan po. Yung pinakita natin na short na pagtanaw sa maikling history noong Halloween at All Souls Day, nakita natin na impluwensya ng mga Keltiko o yung mga taong Celt sa Europa at ganoon din ng Romano. At saka naging dineklara lang po ni Pope Boniface yung November 1 at November 2 na maging bahagi po ng All Souls Day at All Saints Day po nila. Sa Katolik lang po yan, tradition po nila yan. Dineclare lang yan ni Pope Boniface noong 7th century po, sa kasaysayan po. Pero po kung Biblia ang tatanungin po natin, dapat ba nating i-celebrate yung mga dead people gaya ng ginagawa ng mga Celtico at ng mga Katoliko na hinahandugan nila yung mga patay at dinadalaw ang mga patay at nilalagyan pa ng cross yung mga nasa libingan na alam naman nating impluwensya ng mga Celtico po
yung culture na naglalagay ng cross. Sa kanila po galing yung ganong itsura ng cross na hanggang ngayon hindi lang ginagamit ng Katoliko, dinidisplay pa sa mga church yung ganyang cross na mga Celtico na mga sa kultura po dyan sa Europe. Kaya titingnan natin sa Bible yung ilang verse na nagbabawal or nagbababala about sa may kinalaman sa mga ghosts or sa dead people. Basahin po natin ang Deuteronomy 18 verse 10 to 11. Ito po ang ating pong mababasa. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o inkantador, o manggagaway. 11. O inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Napakalinaw, Brother Bernard. Opo, napakalinaw po ng sulat ni Moses na alam natin wag tayong sasangguni sa mga patay kasi patay po 'yan. Kaya yung Yes. ginagawa ngayon sa araw ng mga patay, kaya nga tinawag nilang araw ng mga patay, unbiblical na Dalhan. puntahan natin ang mga patay or sanggunian ng patay. Malinaw Yes. po ang Pupunta Deuteronomy. pa. Pupunta pa, Oho, Brother Bernard, sa sementeryo para oho. magdala ng alay. Bibigyan Mm, ng kung anong piborito sa yumao, yung namatay na, sasabihin ng kaanak, ito kasi yung piborito niyang pagkain eh. Yung mhm. spaghetti, tapos may dalang inumin kasi ito yung piborito. Yung mga ganon, tapos mag-standby doon sa sementeryo, kakausapin yung ika nga, yung mga relatives na yumao, eh, hindi dapat, Brother Bernard. Napakalinaw naman sa Opo, Biblia eh. malinaw po. Opo. Go ahead po. Ayan po, malinaw po sa sulat ni Moses na bawal po sumangguni sa mga patay or kausapin ng patay dahil patay na po yan or Yes. natutulog po yan sa libingan. At ganoon din, malinaw yung iba pang mga binanggit ni Moses. Kasama doon yung mga mahiko, masasamang espiritu at doon sa verse 10 ang daming panggagaway, panghuhula at yung iba pa pong mga gawain na may kinalaman sa mga spirit or pagsangguni sa mga bagay na super natural na tinatawag po natin. Wag po daw yan gagawain or hindi dapat makita yan sa totoong bayan po ng Diyos. Gaya ng babala ni Moses sa mga Israelita na alam nila na nakapalibot sa kanila ang ganong kultura sa lupain ng Israel. Kaya po nagbabala si Moses. Nababala din po sa atin bilang Yes. bayan po ng Diyos or spiritual Israel sa huling araw ay para din niya sa atin. At sabi pa dito sa unang Korinto chapter 10 sa verse 20 at 21. Ano pa ang sabi ni Pablo sa mga taga Korinto? 1 Corinthians 10 verse 20 to 21. Ganito po ang ating mababasa. 20 to 10, 20 to 21 sa unang Korento. Opo. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y mga karoon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. 21. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Malinaw po na wag daw tayong maghahandog sa mga o maghahain
sa mga ganong mga Diyos-Diyosan niya yung tinutukoy ni Pablo dito sa mga taga-Korinto. Kasi nga sa devil yun, yung mga ganong kaugalian ng mga Romano doon sa lugar ng Korinto na hindi tayo dapat maghandog o maghain sa kanila ng gaya ng prutas, pagkain o Yes. kung ano pa man yan. Pero anong ginagawa nila ngayon kapag araw ng patay? Ay, Naghahandog dadalhan, nga Brother sila. Bernard. Dinadalahan pa ng mga pagkain, prutas or kung ano Yes. pang bagay. Tapos Yun sasabihin, po. Brother Bernard, pagkaalis sa Oho. sementeryo, nawala yung pagkain at sabihin naman, kinuha ng yumao daw. Totoo na kinain daw ng espiritu. Ng, Tao din naman yung kumuha. hindi alam yung mga caretaker pala sa sementeryo yung kumain. Hindi busog na Oho. busog sila. 'Di ba? Yung mga ganong paniniwala, abay, hindi dapat, no? Hindi dapat kasi napakalinaw naman ang sinabi ng Biblia. So, go ahead, Brother Bernard, continue. Oo, yan po, malinaw. Ganun din sabi ni Pablo, wag daw makikisalo sa mga dulang, sabi diyan, hindi maaari makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig sabihin, hiwalay talaga ang sabayan ng Yes. Diyos at sakay Satanas. Huwag tayo Opo. makikiisa sa gawain ng demonyo or sa gawain ng kasamaan sa sanlibutan natin. Kaya yung ginagawa nilang ganyang kaugalian, gawain yan ng tao. At alam naman natin kung sino nag-iimpluwensya sa tao. Kaya Yes. kung tayo ay sa Panginoon lang. Kasi nga iisa lang ang Panginoon natin, hindi pwede maging dalawa. Sabi diyan Opo. sa Biblia, isang Panginoon lang ang paglilingkuran po natin. Sa Epeso 6:11 to 12, anong sabi po din diyan ni Pablo sa mga taga-Ephesian po? Sa chapter 6, verse 11 to 12. Ito po ang ating mabasa. Pangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ayan po. Go ahead, Brother Bernard. Hello po. Sige po, go ahead. Narinig po. Opo, opo. Okay po. Kung atin pong titingnan, ang sabi diyan ni Pablo sa mga taga Efeso po, ang pakikibaka natin ay hindi lang po sa laman or sa dugo, kundi baka hindi natin iniisip or hindi tayo aware na isa rin po sa kailangan nating pagtagumpayan ay yung puwersa o yung pamunuan po na hindi natin nakikita, yung namamahala sa kadiliman po ng sanlibutan po na ito. Sabi nga diyan ni Pablo, kaya bilang bayan po ng Diyos, kailangan daw tayong mga bihis ng buong kagayakan ng Diyos at hindi po doon sa mga lalang ng diablo or dapat mapagtagumpayan natin itong mga gawa or craftiness na tinatawag or lalang Yes. na mga diablo po na ito. Napakadaming craftiness. Pag sinabi pong craftiness, isa na po dyan yung mga tradition ng sanlibutan natin. Mga lalang yan ng diablo or ni Satanas. Kaya kailangan po nating mapagtagumpayan din ang mga ganong crafty acts or craftiness na tinatawag po natin. Isa na po dyan yung pagdiriwang ng mga patay na alam naman natin na hindi dapat ayon sa Biblia, kundi ayon lang yan sa culture. Huwag po tayo makikisa sa Halloween or sa All Souls Day or sa All Saints Day sapagkat craftiness yan. Alam natin kung sino ang nasa likod. Ah, sapagkat nakita naman natin sa kasaysayan kung saan nag-ugat yung ganyang kaugalian at mga Yes. pagdiriwang po na yaan. Kaso nga, problema yung iba, hindi nga nagdiriwang ng araw ng patay, pero nakikisa naman sa Halloween. Nagsusuot Yun, ng costume, yun nga po yung eh. po mga ganyan, opo. Kaya mag-ingat din tayo, kasi si Satanas matalino rin. Alam din niya kung paano tayo dadayain. Kaya maging wise din tayo. Kung wise siya, wise din dapat tayo sa ating Yes. kailangan nga daw nating malabanan itong craftiness or matindigan
ang mga lalang na ito ng diablo or ng devil po na tinatawag natin. Kaya payo yan sa atin ni Pablo, hindi lang sa mga taga-Epeso, kundi para din mismo sa atin po na nabubuhay sa huling kapanahonan po na ito, na mag-ingat sa ganyang mga kaugalian o culture na tao lang ang nag-decide or nag-syncretize ng mga iba-ibang culture at ngayon po ay naging popular sa iba-ibang panig ng sanlibutan po natin. Lalo na yung Halloween at saka yung araw ng mga patay na alam naman natin, ito yung araw nila na pinagdiriwang po yan. Hindi po natin sila sinasabi na parang binabangga yung kanilang gawain. Sinasabi lang natin kung ano Yes, yung ang culture totoo. na kinagisnan po nila. Yes. Bagaman culture na nga yan, hindi na talaga kaya yung putulin kasi nga culture, from the word culture, ibig sabihin kaugalian yan. Ibig sabihin po, ang kailangan lang natin gawin, isabi yung katotohanan. Kasi yun yung Yes. layunin nga natin, brother, na lagi nating sinasabi na yun yung Opo. gawain ng mga totoong Kristiyano, isabi natin yung katotohanan. Huwag itago. Kasi Yes. delikado kapag hindi natin sinabi yung katotohanan. Kaya Tama po kailangan yun. natin isabi yung katotohanan patungkol sa mga patay na diniscuss na rin natin dito kung ano yung mga patay at ganoon din itong pagdiriwang na pinakita natin na sa maikling history niya na pagan yung origin po niya. At ganoon din ang Catholic lang ang nag-declare, si Pope Boniface ang nag-declare ng November 1 bilang araw ng mga santo or araw ng mga patay ayon kay Pope Boniface at hindi po ayon sa Biblia. Ibig sabihin kung hindi Yes. ayon sa Biblia, ayon lang po sa tao. Tradition Yes. ang tawag doon or Catholic tradition yan na kinamulatan po ng karamihan po. Yun lang po at sana nakita natin yung maikling pagtalakay dito sa Halloween. Hindi po yan biblical. Ganon din yung November 1, hindi rin po yan biblical yung araw ng mga patay. At marami ding Kristiyano na against dyan, hindi lang tayo, kasi baka isipin natin tayo lang, hindi po. Marami ding denomination na hindi rin nagdiriwang po ng ganyan. Or primary, sa Catholic lang talaga yan, isinasagawa. Pero nga, nai-influensya yan din kahit ang mga nag-aangking bayan ng Diyos. Kaya kailangan din nating sabihin yung katotohanan about dyan sa mga bagay po na yan. Yun lang po at magandang gabi at maraming salamat po sa ating lahat. Okay. Maraming salamat, Brother Bernard, sa pagpapahayag o paglilinaw o pagpapaliwanag tungkol sa ating pong paksa sa gabing ito. Na hindi dapat tayo sumangguni sa mga patay sapagkat ang patay, kahit anong gawin natin, kausapin ba natin ang kausapin yan, patay pa rin yan, Brother Bernard. Siguro, sa atin bilang tao, maalala natin, Brother Bernard, lalo na kung ito'y mahal sa buhay natin, ano? Wala namang masamang maalala po. Oh, hanggang sa Wag lang pag-aalala lang. kausapin. Wag lang yung bagang pupunta tayo sa sementeryo, handugan natin, kausapin natin doon. Sabihin natin na ingatan mo kami, gabayan nyo kami, no? So, doon sa Yumao, no? Mali po 'yon, mga kaibigan. Sapagkat ang aklat ng Ecclesiastes nung nakaraan nga binasa natin, Brother Bernard, no? Ecclesiastes 9 versikulo 5 hanggang 6, no? Ang patay ay wala na talagang anumang bagay na nalalaman. Hindi na nakakarinig. Kahit anong pakiusap mo, kahit anong sabihin mo diyan, hindi na nila ma-appreciate. Patay na. Hindi na nila maririnig. So, yun po. At napakalinaw naman ng pagpapaliwanag ng ating pong kapatid, mga kaibigan, na ang lahat ng ito ay tradisyon laang na pinapasunod ng tao. Bagaman napakahirap, sabi nga ng ating partner, napakahirap kasi nga nasanay na ang mga tao sa ganitong selebrasyon, ganitong kumbaga ganitong mga holiday na tradisyon pala ito, Brother Bernard, na dapat hindi sundin ng tao. Pero ito po ay ipinapaliwanag ho natin, hindi naman namin kayo hindi kami nangingialam sa inyo
kung ano ang inyo pong paniniwala. Ang sa amin lamang po ay maihayag ang katotohanan. Masabi po ang katotohanan. Para sa darating na panahon, Brother Bernard, hindi tayo sisingilin ng Panginoon. O bakit hindi mo sinabi, alam mo yung katotohanan? Di po ba? O, kaya nga ang sa atin, ipinapaliwanag po natin, sinabi ho natin ang katotohanan para hindi tayo sisingilin ng Panginoon, Brother Bernard. Kasi nga sa aklat Nasa ng Bible po yan. Opo, sa aklat ng Ecclesiastes, Ezekiel 3, na delikado kung alam mo ang katotohanan, Kasi hindi pinahayag. lalo na sa mga nakakaalam ng katotohanan tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit nililihim lang ho natin, tinago lang ho natin, tayo lang nakakaalam. Abay, delikado. May sinabi dito sa aklat ng Ezekiel 3:18. Ito po ang nakatala. Basahin ho natin para malinaw. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Delikado, Brother Bernard. Na alam natin na itong mga ganitong selebrasyon, ito ay tradisyon, dapat talagang sabihin natin ang katotohanan. Dapat sabihin ang katotohanan, sabihin na ito ay hindi dapat gawin. Nasa tao na po yun, Brother Bernard, kung paniwalaan nila yung sinasabi ho natin, yung katotohanan na ati pong ibinahagi, para pagdating ng panahon ay hindi na sisihasatin sa atin ang dugo doon sa taong makasalanan na hindi nagsisi. No? After na masabihan, napayuhan, ngunit hindi pa rin sinunod, pero tapos nang napayuhan natin, abay, clear na ho tayo. Kumbaga, wala na tayong pananagutan. Dito sa 19. Gayon may kung iyong pagpapaunahan ang masama at siya ay hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Ayun lang naman sa atin, Brother Bernard. Sabihin ang katotohanan para sa pagdating ng panahon, hindi na tayo sisingilin ng Panginoon. Kasi nasabi na natin ang katotohanan. Kaya ito lang po ang ating pong obligasyon na sabihin ng katotohanan. Maniniwala man o hindi, ang importante na i-share natin, na ibahagi, nasabi, na ipahayag ang katotohanan. So kung sakaling meron kayong mga katanungan, mga kaibigan at mga kapatid, pwede po kayong magtanong kung meron po. Pero kung wala naman, ibig sabihin, naunawaan, Brother Bernard. So, maligayang panonood, Brother Gilbert Waffer is watching sa lahat ng ating pong mga kapatiran, no, na patuloy na sumusubaybay. Diyan po sa Carissa Church sa may Cavite, kumusta po kayo? Sister Josie Leonis, na wag po tayong wag tayong magsawang maglingkod, bagaman tayo ay dumanas ng mga pagsubok, pero it's normal lang po yan, no? Normal lang po yan sa atin bilang naglilingkod. Wag ho tayong manghina, wag po tayong manglupaypay,
walang gana sa paglilingkod, kundi ipagpatuloy po natin ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Regard sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa Karisa, at ganun din doon sa may Likaw-Likaw. Doon tayo nag-fellowship last Sabbath, Brother Bernard. Kumusta po sa ating pong puting pastor dyan, Pastor Banda, sa mga kapatiran ho natin dyan. Ganon din sa may Las Piñas, sa may Samuel Church, binabati po natin sila. Sa lahat, sa Taytay, sa Kisaw Church, sa Otod, at sa Pagbilao, Buena Vista. Ganon din dyan sa inyo, Brother Bernard, no? Sa lahat ng ating pong mga churches, no? Maraming salamat sa inyo pong panonood, kasi yung iba, Brother Bernard, na ating pong mga kaibigan at mga kapatid, late na mapapanood yung ating pong live. So tapos na tayo nag-live, siguro kinabukasan pa napapanood nila, pero nagpapasalamat pa rin sa atin sapagkat mayroon tayong ganitong gawain na ginagawa ho natin. So sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, walang sawang sumubaybay sa ating pong programa, wala kaming ibang masabi kundi salamat po sa inyo. At ang ating pong maiambag, mga kapatid, ay ibahagi po natin, i-share po natin ang ating pong isinasagawang live, yung ating pong program, i-share po natin sapagkat may kasabihan, sharing is caring. So kailangan ibahagi po natin at para malaman din po ng iba, mga ating mga kaibigan at mga kapatid. So wala naman pong nagtanong, Brother Bernard, batiin lang po natin. Ito may pumasok, no? Kay Sister Wildatin Makadat is watching. Maligayang panonood po, Sister. At regards po sa inyo pong Father, Pastor Makadat. Ganon din sa inyo pong pamilya. Lahat ng ating kapatiran dyan sa Masbate, sa Aroroy po yata, Umuroy. So sa lahat-lahat ng ating pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo. At para po sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin kasama ng ating pong partner. Tayo po, manalangin po para sa pagtatapos ng program. Amang Banal, maraming salamat po sa gabi pong ito na kami po ay muli nagkaroon ng mga pagtatalakay ng mga bagay na nagmumula po sa inyo, at ang inyo pong sinasabi na amin po na kailangan itong iwika sa lahat ng mga bansa na inyo pong binilinan na maabot ng mensahe po na ito. At kung sa tulong po ninyo ay hindi namin magagawa po ito kung wala po kayo. Kaya hinihiling po namin na kayo po ang laging nasa amin, narito pong presensya na siyang gagabay sa pagdaloy namin sa pagtakbo ng panahon po sa mga huling araw po na ito. At ganoon din po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa programa pong ito. Nawa po ang basbas ng inyong pagpapala ang sumakanila rin po sa kanila mga puso at isipan na maitanim na katotohanan po sa kanila. At maibahagi din po nila sa iba ang katotohanan po. At ganoon din po, kung meron man kaming kahinaan, mga pagkukulang, mga pagkakasala, ganoon din sa aming pananampalataya ay patuloy po kami na sana ay bigyan ng kalakasan, kasigasigan po sa aming pamumuhay bilang Kristiyano po. At ganoon din sa mga kasalanan namin, hinihiling po namin na ang kapatawaran po ay nasa inyo po. At sa gabi pong ito, maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan po ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Okay, maraming salamat, Brother Bernard. Huling mensahe po. Magandang gabi po muli sa lahat po, at maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa programa po na ito, at patuloy lang din po kami sa pagdaloy ng programa po na ito sa araw-araw. At ganoon din po pala, bukas lagi ang programa sa mga topic or iba pang Yes po. mga pwede nyo i-suggest na pwede naming talakayin po dito. Hanggang kaya naming katalakayan po natin ng mga bagay po.
Yes po, Maraming sa salamat tulong ng po at Panginoon. Okay, maraming salamat, Brother Bernard. Kay Brother Vin Machite, kumusta po, brother? Good evening. Dalaw po kayo uli sa ati pong pagsamba sa pinagkaisa. Na-miss ka na rin po namin. Na-miss ka na rin ng mga kapatiran. So, kung mayroon pong pagkakataon muli, dalaw po kayo. Nawa po ay maging pakinabang po sa atin ang ati pong topic sa gabing ito. Dagdag kaalaman sa ating lahat. At sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa kinaroroonan ng aking nag-iisang partner, Brother Bernard Marinda, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region headed by Pastor Almario Flores, at sa parting norte, Pastor Dante Banda, sa parting Calabarzon, Pastor Roel Batoto. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.